What's up guys? So for today's episode, pag-usapan natin yung medyo nag-viral, medyo timely din naman sa atin ngayon sa mundo ng social media. And I'm talking about poverty porn. So back in around 2010s, nauso siya. Maraming lumabas, maraming videos, maraming sumikat, and maraming kumita ng malaking pera dahil sa poverty porn. Ngayon, sa kasong to, okay, ah nabuhay si Poverty Corn, and ang nakakatawa dito is marami ang mga kababayan natin ang nakaisip na uy, kikita tayo ng malaki kapag nag-Facebook tayo, tapos nag-content tayo, na nagbibigay tayo ng tulong. And syempre, like, that was like 2-3 years ago, ang lakas ng kita ng kitaan. And yes, aamin ako, kumita ako ng malaki sa Facebook, sa earnings ko sa Facebook. Hindi ko sasabihin ko magkano, pero malaki. Okay? So, from that thing, na hindi pa ako partida, hindi pa ako gumagawa ng content na yung binivideo. And if you follow yung page, alam nyo naman yung setup ko na hindi ako masyado maano. So, etong mga kababayan natin naman, obviously, gustong-gusto nilang gumawa ng content. Naglalabas sila. Ito, so, syempre yung page na pumuputok. Nagmi-million yung pages nila. And nagugulat na lang ako minsan, uy, wow, wow. So, obviously, I am aware kung magkano kitaan, alam ko kung magkano pag nag-viral yung mga posts mo sa social media, particularly sa Facebook, not even sa YouTube, sa Facebook, ang medyo malaki-laki. Although, ang nakakatawa right now is mukhang hindi na ganun ang sistema sa Facebook ngayon. Marami ako nakikitang post na nagrereklamo sila kasi maliit na yung kita nila, maliit na yung earnings nila, kahit million-million na yung views sila, hindi na sila kumikita tulad ng dati. And there is one particular guy na kailangan kong kailangan kong gawa ng content, kailangan kong mag-react, kailangan kong gumawa ng video tungkol dito. Kasi medyo nakakagigil sa totoo lang. So anyway, ito pag-usapan natin. Okay, so ito si Kuya, si Frederick Baroza. Hindi ko naman siya kilala. Pero nag-post siya sa page niya. Malaki na yung page niya, guys, sa totoo lang. Sobrang laki na. Sabi niya dito sa post niya, Frederick Baroza, like 3 days ago or so forth. Siguro mga 4 days na. 2 million views, ito lang kinita. Grabe na ito. Nakakadismaya na gumawa ng content. Gumagastos ka, inuubos mo oras mo, kakagawa ng content, pero ito lang kikitain mo. Ikaw, gaganahan ka ka ba ipagpatuloy? Paano na lang yung mga content na wala pang 1K views? Itong akin nga, million na, pero yan lang kinita at highlight. Hinighlight niya yung mga followers niya. And dito makikita niyo rin yung nakalagay na content quality. So, hinighlight niya and binilugan niya na yung isang video niya is kumita or nagkaroon ng 2 million views. Okay? So, no problem with that. Pero ang kinagagalit niya is ang earnings lang daw niya dun sa video content niya is $1.87 from Facebook. 'Di ba? And ito yung video na ginawa niya. Okay, so ayan yung video na ginawa niya, or at least pinadala kasama do sa post niya na screenshot niya ito. So simpleng tulong para sa mga katutubo. So obviously, nagdadala sasakyan siya, nagdadala siya ng tulong sa mga katutubo. Okay, no, walang problem sa totoo lang. Mataas noo and saludo ko sa mga ganitong tao. Ang problema ko si dito is pinagkakitaan niya eh. May consent ba yung mga pinuntahan niya na videohan nila at ipakita mo sa buong mundo na ano sila or na tinulungan mo sila, 'di ba? Unang-una hindi. So, yan yung first red flag. Okay, so after nito, nag-post siya, maraming nagreklamo, nagreklamo siya, tapos maraming nagreact sa kanya. Sila sabi, deserve, sana ako doon. Di daw ano yon, parang tama lang kasi ganyan-ganyan. Pero syempre, meron din naman siyang grupo ng mga supporters na sinasabing okay lang yung ginawa niya and laban lang and tulong lang ng tulong. Pero, eto yung nagpalala sa sitwasyon para sa akin. Okay, so after that, siguro mga 3 oras, 4 na oras pagkatapos, so nasimula na siya mag-bash eh. So, nag-react si Kuya. Ito yung post niya sa video niya, sa page niya, video. Umaga yung ano no, yung mga comment. Okay, so bago natin i-play ng buo,
Ah, siguro habang nagpe-play ito ng buo, magre-react na tayo para mas ano ha. Okay, so go. Doon sa pinost ko na 2 million views, bakit yun lang ang kinita niya? At sabi ko pa doon kasi, sabi ko, gumagastos ka ng content, tapos sila lang kikitain. Okay. Dahil ang daming mga comment doon na bakit daw, nagko-content ako na gumagastos naman daw ako, na tumutulong daw ako na hindi bukal sa kalooban. Okay, hindi natin maki-question yan. So, tumutulong siya. Pero, ang problema dito is sumasideline siya ng content at kung pinagkakakitaan niya yung content na ginagawa niya. Tuloy. Bakit daw ako naghanap ng kapalit? Oo nga, bakit ka nga naghahanap ng kapalit? I mean, nagtatrabaho ka, tumutulong ka, 'di ba, bro? Tumutulong ka tapos ganyan pa yung ano mo, kuya. So, teka lang. Mali talaga eh. Okay, pakinggan natin. The next few seconds, i-justify niya, sabi niya, ihimay-himayin niya yung mga reasons niya kung bakit siya tumutulong at nagagalit. Okay, so ito na yun. Eto, makinig kayong mabuti ah. Sige na. Makinig po kayo mabuti. Papaliwanag ko sa inyo, himay-himayin natin mabuti para maintindihan ninyo kung bakit kailangan naming mga vlogger ang kumita dito. Okay, vlogger din ako and vlogger din ako. Two aspects yan, kuya. Nagsusulat ako and nagbi-video ako, gumagawa ako ng content. Hindi pa ako ganun kalakas sa content sa videos, pero matagal na akong nagba-vlog, okay? So, sige, pakinggan natin yung sasabihin mo, kuya. Number one, walang vlogger na hindi naghangad na kumita dito. Tama naman din yon kasi kahit hindi naman ako nagbibigay ng ano, 'di ba? Hindi naman libre lahat. So, yung gas, yung pamasahe, yung Grab, lahat 'yun kailangan gastusan niya. May gastos 'yun. So, parang kumbaga pag pupunta ka sa event tapos 'di ba, bibigyan ka ng notebook, 'di ba? Bibigyan ka ng payong. Tayo na gagawin ko dito, 'di ba? Pero naiintindihan ko yung part na to ni Kuya. Okay, tuloy. Okay? Pangalawa, Mm. yung pagtulong, pinili ko ang pagko-content ng sa pagtulong dahil para makatulong ka sa iba. Ngayon, kung bakit ako naghahanap ng kapalit ng sahod. Kuya, tumutulong ka na. Sinabi mo na, okay na yun eh. Tumutulong ka na. Kaso dinagdagan mo pa. Bakit, kuya? I mean, hindi na tulong tawag doon. Content na yun, kuya. Okay. Dito kay Facebook sa mga content ko, saan naman kami kukuha ng itutulong namin sa ating mga kababayan na naghihikahos sa kahit. Teka lang, kuya. Again, tumutulong ka, di ba? Naglalabas ka ng pera. Nirereklamo mo na ginagamit, pinapaikot mo yung pera from your contents, nilalagay mo para pantulong mo. Eh, di natulong yun. Di ba? That's my point. Hindi natulong yun, kuya. Tuloy. Dapat at umaasa sa amin. Okay? Saan naman kami kukuha kung hindi galing din po sa panonood ninyo? Pag tumulong ka, tumulong. Yun yun, kuya. Ewan ko kung di ko alam kung ano bang napag-usapan nyo or ano bang ini-expect mo. Pero pag tumulong ka sa kaya mo. Okay? Tumulong ka sa ano yung kaya ng budget mo. Hindi yung tutulong ka, uubusin mo yung para sa'yo, para panggagamit mo. Tapos pag na-short ka, hihingi ka ng tulong, gagamitin mo yung content mo para pangtulong ulit. It doesn't make sense. Sabi ko nga, make it make sense, kuya. Sige, tuloy mo lang. Ito itatakin po sa kukote niyo para maintindihan niyo mabuti kung bakit kami naghahanap ng kapalit. Okay? Dito medyo nakikita ko na nagagalit na siya, medyo pikon-pikon na siya. Pero, sige. Pangatlo, Oo. kapag hindi mo ginawa ito ipagtulong, sa tingin mo, sinong tutulong sa kanila? Gobyerno? You're making it sound as if you're taking it as your role, as your mantle na i-save sila lahat. Oo, pero aminin na natin talaga na marami tayong hindi tutulungan sa ating lifetime. It's a hard and sad reality sa buhay ng tao. Lahat tayo, kahit gusto nating tumulong, hindi natin matutulungan lahat unless genie tayo.
So kuya, kung ito yung justify mong rason para sa pagtulong, medyo kailangan natin i-workshop yan, kuya. Gobyerno. At ang sabi pa nila sa comment, hindi raw bukal sa kalooban namin yung pagtulong dahil naghanap kami ng kapalit. Tama naman eh. Tama naman, kuya. Paano magiging bukal sa kalooban mo yon kung ang nasa likod ng utak mo is kikita ka. Magkano kikitain ko dito? Magkano yung views na earn ko? Magkano yung kikitain ko sa 2 milyong views? 'Di ba? So, you shot yourself in the foot dito sa ano na to. So to speak. Mindset, Hindi mindset yan, kuya. Iba yung mindset mo. Ang mindset mo is business. kaibigan. Mindset. Isipin mong mabuti yan kung bakit kami naghanap ng kapalit. Walang vlogger na hindi naghangad na kumita dito Sinabi mo na yan kanina. sa larangan ng social media. Dito kay Facebook. Okay? Ngayon, kung ipagpatuloy ninyo yung ganyang isip ninyo, bahala na kayo sa buhay niyo. So, hindi mo clear, hindi mo klinaro, naglabas ka lang ng side mo, ng opinion mo, ng justification mo, kung anong ginawa mo, bakit mo pinost yun. Pero hindi mo sinagot, or sinagot mo pero sobrang babaw. Alam mo, ito yung iceberg. Ganito kalalim yung iceberg. Ganito kalalim yung iceberg. Sinagot mo, ito lang. Ito. Sa pinakatuktok lang. Pero hindi mo sinagot sa amin, hindi mo binigyan ng klarong rason kung bakit mo gustong tumulong and bakit at the same time, biglang at the end of the day, gusto mo palang kumita. Di ba? Pinagkakakitaan mo yung mga tinutulungan mo. Akala niyo siguro napakadali, no? Kuya, hindi madali. Alam ng mga tao yan. Kung lahat ng tao kaya mag-vlogger, lahat siguro kaya. Lahat tayo nagsisiksikan ngayon. Pero it's never easy. Akala siguro yung napakadali yung ginagawa namin. Akala niyo siguro easy money kami. Akala niyo siguro Baka dapat ikaw ang magsabi niyan sa sarili mo. Kasi, diba, easy money. Kaya ka nga nagwawalan sa Facebook, diba? Kaya ka nagra-run sa page mo. Kasi, hindi ka kumita ng ano. yun na yun eh. Kung hanggang doon na lang yung aming ginagawa. Napakahirap gumawa ng content. Napakahirap kumita dito sa social media. Kaya lahat ginagawa namin para lang magkaroon kami at makatulong sa pamilya, makatulong sa gastusin sa bahay, at makatulong na rin para sa ating mga kababayan na may hirap na katulad natin, katulad namin. Yun po ang hangad namin. Kaya namin gusto kumita dito. Kaya kami naghahangad para makatulong. Sino ang tutulungan mo? Again, lagi mo sinasabi, tumutulong ka sa pamilya mo, sa mga kapwa mo, sa sarili mo. Pero kaya mo bang i-hierarchy yan kung ano yung uunahin mo? Kasi, tawang ko feeling ko, sa base dun sa reklamo, ang gusto mo talagang gusto mo talagang kumita ikaw eh. Na hindi na-disappoint ka lang kasi i-expect mo bibigyan ka ni Facebook ng ganito, pero ang kinita mo lang ay ganito. Tuloy. Sa ating mga kababayan. At siyempre sa aming mga sarili. Ayun. Bakit hindi niyo ibas yung mga content na puro kabulastugan, puro palatawa? Kuya, lahat na ng way trinay ng lahat ng tao, i-report, i-block, i-hide, hindi talaga mawala eh. Diyan talaga yan eh. Pero, at the same time, yung sa mga tumutulong, okay lang eh. Pero sana, ako, ay di ko na siguro tatapusin to. Or siguro, tapusin natin. Mamaya ako na tutuloy yung ano ko. Puro mga kawalang hiyaan ginagawa nila. Bakit yun Nakalimutan mo yung sugal, kuya, yung sugal. hindi nyo bas? Wala naman silang pakinabang sa lipunan. Pero kaming mga charity, Hindi kayo charity. Bakit mo tinatawag sa sarili mo charity? Hindi naman kayo charity eh. Charity, okay. Fine. From surface level charity.
Pero the moment magreklamo ka, humingi ka nag-rant ka na bakit hindi ito lang earnings ko sa 2 milyong views. Eh, teka, hindi na charity yan. Mga charity vlogger. Baliktad nga. Kayo pa, kami pa yung binabash ninyo. Ewan ko sa inyo kung anong merong utak kayo. I don't know, sa amin okay lang. Ako okay lang. I respect the hustle, I respect your grit na tumutulong ka and yung effort. Pero ayan, sige. Ilan na seconds na lang ba to? Alright, so yun na nga. Di ko siguro tatapusin. Pero ayun nga, naputol. So, ang pinapoint niya lang dito is dapat, bakit daw yung iba na lang daw dapat yung iba bash. Doon sa towards the last part, bakit daw yun na lang ang binabash? Bakit daw sila ang binabash? Bakit di daw yung ibang mga ano? Kuya, nag-steer ka ng pot ng sinabi mo na hindi ka kumikita do sa ano. Anong iisipin ng tao, 'di ba? I mean, again, nire-respeto ko yung hustle. Saludo ako sa kagustuhan mong makatulong sa mga kaibigan natin, mga kapatid nating Pilipino. Pero, yung point lang, kuya, na nagrereklamo ka is parang hindi na maganda talaga eh. Tapos, alam mo yon, siguro, ko-close na lang natin ito. Si kuya, kung Kuya Fed, kung nakikinig ka, ito lang ang aking opinion at ang aking suggestion. Makakalimutan din ng tao yan. Makakalimutan talaga yan. Eventually, makakalimutan natin. It's gonna be a footnote sa history. Pero, ang mas maganda dito is may matutunan ka din na aral sa sitwasyon na to, sa nangyari na dito. Unang-una, pagka may mga ganyan na rant ka sa tukol sa pera at perang nalugi ka, huwag mo na lang i-post. Huwag mo na lang i-post sa Facebook. Huwag mo na lang i-public. Hihingi ka ng simpatsya. Anong gusto mong gawin ng tao? Bibigyan ka rin ng ano, manunood sila ng views mo, bibigyan ka pa ng milyong views ulit. Ang ano dito ngayon is hindi na ganoon kalaki ang kinikita ng Facebook or ang mga tao sa Facebook, unlike like years ago or during pandemic. Nagshi-shift na ulit yung interest ng tao, nagshi-shift na ulit yung business model. So yun ang isa natin kailangang isipin. So kung tutulong ka talaga, tumulong ka na lang. Okay? Tumulong ka. Sabihin natin, ito suggestion ko. Isang suggestion lang, hindi mo kailangan sundin, hindi mo kailangan pakinggan, pero ano la to, unsolicited advice. Tulong ka. Bigyan mo ng ano. Sabihin natin may 1,000 ano ka binigyan. Kulan mo lang yung konti. Enough lang na video content for a reel, short video sa YouTube, sa Facebook. Pero wag mo lang itodo na ano. Tapos pangalawa, wag mo na i-post mo kung gusto mong i-post na tutulong ka. Syempre kasi, like, ako may upcoming akong, ano, hindi ko nasasabihin, pero kung magpo-post man ako, makikita ng mga FB friends ko, ng mga kakilala ko, may posting ako, humihingi ako ng tulong, humihingi ako ng suporta. Pero I won't post snippets, I won't post kung anong nangyari, hindi ko gagawin content yon. Gusto ko lang tumulong. So, tutulong ako, hihingi ako ng tulong sa mga kakilala ko sa network ko. For like supplies or yung mga ganyan, or kung may funds sila mabibigay. Yeah, ibibigay ko rin yung resibo. Ibibigay ko kung magkano ginastos. For documentation siguro magvi-video din ako para ipapadala ko sa mga network, sa mga brands na kakilala ko. Pero I won't make it content. I won't. Kuya, kung ganun din yung gagawin mo, maniwala ka, mas okay yung buhay mo. Kung talagang tutulong ka bukod sa looban mo, it's not a problem. Pero kung ang utak mo mapapasok ka dito is gusto mo magpa-vlogger ka and kikita ka ng ano, mindset, kuya, gagayahin kita, mindset. Mali yung mindset mo. Anyway guys, ang haba na ng video ko, I apologize, pero medyo it hits the heart kasi syempre sa vlogging at sa social media to. Anyway, this is Earl from Fanboy SEO. Visit nyo yung page ko. It's thefanboyseo.com. Facebook, it's the same. TikTok, it's the same. Itong mukhang to, makikita nyo kahit saan. Anyway guys, I hope you could like this video, subscribe to the channel, and leave a comment dito kung anong tingin nyo, anong mga pwede nating suggestions na gagawin ni Kuya next time, or mga
ano yung mga mali pa doon sa mga nasabi niya. Para, alam mo, tulungan lang natin, magtulungan na lang tayo at the end of the day, kapwa Pilipino, kapwa mga social media and content creators. Walang ibang mag-aano kundi magtutulungan. Ako hindi ang intention ko dito is more on to educate, to tell people, to tell you, the viewers, ano ba dapat. Anyway, guys, I've been ranting. Thank you so much for everything and I'll see you in the next video.